Yo, what's up mga kamoto? Welcome back sa ating YouTube channel. Nagbabalik naman tayo sa ating YouTube channel mga kamoto. Minsan mga kamoto, minsan lang tayo nakapag-upload, no? Medyo natagalan tayo sa pag-upload ng ating channel. For today's video mga kamoto, kunting tips lang sa mga may balak na bumili ng XRM 125 mga kamoto. Bali, pinalitan ko na din yung gulong ni Asyong mga kamoto kasi pudpud na. Bago natin simulan ang ating short topic ngayon mga kamoto, patpusukin naman natin yung intro natin. Pasok. Alright mga kamoto, proceed tayo sa ating topic ngayon. Sa mga baguhan pa lang, sa mga nagmumotor mga kamoto, kung may balak kayong bumili ng XRM 125, may tips tayo mga kamoto. Based na po sa aking experience, so far so good naman mga kamoto ang XRM 125, no? Wala tayong masabi sa XRM 125. Gusto ko palang pasalamatan sa ating mga solid followers, subscribers natin dyan mga kamoto, na walang sawang sumusuporta ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo mga kamoto. By the way mga kamoto, all the way pa tayo ngayon sa city mga kamoto. Ay sunduin tayo ng estudyante. Alas 4 yung labasan nila. Time check natin 3:54. Sakto. Pagdating natin doon alas 4 na. Yun na nga mga kamoto, no? As now, napakasulit ni XRM 125. Wala akong masabi dito sa XRM 125. Sa 10 years ko nang ginagamit. Although may na bago tayo dito sa ating mga accessories at saka dito sa borehead niya, normal na yan sa katagalan sa 10 years. Kailangan din natin palitan ng mga spare parts. Gawa ng yun na nga, araw-araw natin ginagamit. Kaya yun na, ay mapalitan talaga mga kamoto. Simula yung pinalitan ko na ng bore at saka piston ring, valve seal, yan, good sa siya. Kita ko sa inyo mga kamoto yung pinalitan ko na gulong. Ito pala yung gamit ng gulong ko mga kamoto. Right, ito siya mga kamoto. Itsumi yan, 225. 225 by 17 Excel Challenge. Share ko lang yung ginagamit ko na gulong. Sa engine oil naman mga kamoto, yung ginagamit ko, yung recommended talaga ng Honda. Yung Honda talaga yung ginagamit ko. Lagay ko na yun sa screen yung aking oil na ginagamit ko sa motor. So far so good naman. Simula nung ginamit ko yung oil ng Honda, wala akong masabi mga kamoto, napakasulit. Smooth pa rin tumakbo. Wala din akong masabi.
Tingnan natin, naka-record ba tayo? Alright. Still recording pa rin tayo mga kamoto. Hindi ko pa alam kung paano i-connect dito sa cellphone. Shoutout pala mga kamoto yung binilan ko ng mic. Si Grape Moto. Kasi yung binili ko na mic dito sa aking Hero 4 mga kamoto, nawala yung foam. Medyo basag na yung audio niya, kaya buti na lang may nabili ako na mic dati ni Grip Moto doon sa SG Cam ko. Kasya naman dito sa Hero 4 kasi TRS naman. TRS yung mic ni Grip Moto. Tingnan natin yung mamaya kung okay ba yung audio niya. Wala bang garargal? Although wala namang garargal yung mic ni Grip Moto. Basta gawang Grip Moto, solid yan. Yan, shoutout sa'yo Paps, Lodi, Grip Moto. Sa mga gusto mo pagawa dyan ng mga camera, gusto mong pa-modify, lagyan ng external mic, PM nyo lang si Grip Moto, mga kamoto, no? Alright. Update ko lang kayo mamaya mga kamoto pag malapit na tayo, kasi yung GoPro ko malapit na din maglubat. Hindi ko pa ito na-charge. Nasa 1 bar na lang. Update ko lang kayo mamaya mga kamoto pag malapit na tayo dun. Alright mga kamoto, dito na tayo sa city, no? Medyo traffic na. Mag alas 4 na kasi, magsilabasan na yung mga estudyante. Ano kaya ang gagawin dyan mga kamoto? Pero siguro building tayo yun dyan. Shout out sa Food Panda. Shout out pala sa ating kasamahan na motovlogger din, si GC Motovlog. Shout out ni mo Lods Paps, Lodi Paps. Sa work siguro siya ngayon. Whoops. Bago magasgasan natin yung mga motong bago pa. Ayusin ko pa to yung brake ko mga kamoto kasi mag-ingay siya. Pag prenino mo, mag-ingay ba? Wala pa kasi akong time. Baka ngayong Sunday na siguro. Ayan, traffic na mga kamoto. Alas 4 na. Maga kasi yung estudyante dito lumabas ka ng school. Na, yan. Stopping na. Kaya may nagliko-liko pa ba yun eh. Ayan, bol-bol ang traffic mga kamoto. Kasi may school kasi dyan, no. Tapos nakapila yung nagsundo. Ito, nakapila. Maliit na kasi yung daan dito sa amin mga kamoto, kaya madaling traffic. Dapat may bagong daan dito mga kamoto para di ma-traffic, no? Kasi itong oras kasi magsilabasan na kasi yung mga estudyante. Diyan may school kasi dyan, no? Private.
wala naman silang paparadahan, kaya nandyan sila talaga sila nagparada. Ayan, nag-roll call, no? Sabi ng kanyang mga kamoto, sa 7-Eleven ko daw yung pipick upin yung pasahero. 4 na siguro, ando na siguro ngayon. Sabi niya kanina, alas 4 daw. Inatid ko siya kasi kanina mga kamoto. Alright, may tatawid. Huwag kayong matakot tumawid mo. Kasi para talaga sa inyo yan. Oops. Oh, wala pa. Hindi pa siguro lumabas ba. Sabi niya si 7-Eleven daw. Tayin ko lang dito mga kamoto. Dito ko na lang abangan. Baka dito doon lalabas. Pero na lang ako antayin mga moto kasi sabi niya 7-Eleven daw ako magantay. Kaya hindi niya ako makita dito. Doon na ako sa 7-Eleven. Bawal kasi yung bumalik dyan o entry na. Baka mahuli pa tayo niya mga moto. Ikot na lang tayo dito. Dito hindi naman siguro no entry dito. Alright, dito. May paggawaan din dyan na sticker ng gustong paggawa. May init pa man doon. May init pa man. Saan ba tayo dito parada? May init ba? May init. Hanap lang tayo dito. Tayo mapagsilungan. Wala ba? Puno. Tapos may init pa naman dito. Sabi niya alas 4 daw. Ilang ikot-ikot lang muna tayo dito mga moto, baka maktuhan natin. Problema lang dito, baka maubusan tayo ng gas. Saka ikot-ikot natin, maubusan tayo ng gas. Empty na kasi yung mga moto. 50 na kasi pinagas ko. Dito na lang. Ikot tayo dito. Hanap lang tayo ng mapag dito, may init man. Saan ba tayo dito parada? Sabi niya alas 4 daw. Lagpas ng alas 4. Doon na lang tayo magantay mga kamoto. Kasi kahapon doon ko din siya pinick up.
Pwede naman siguro dito mag-park. Tapos may kuwan pa. Sana pili dito. Hindi man tayo masita dito. Kahit mga moto, update ka lang kayo mamaya. Pag ma-pick up ko na yun.